mag-recap muna po tayo doon sa last week na napag-aralan natin. So, last week na pag-aralan natin, tinuro ni Brad Vincent yung chapter 2, verse 1 to 16. So, dito nakita natin na itinuturo ni Pablo na ang lahat ng tao, Hudyo man yan o Hentil, ay hahatulan ng Diyos ayon sa kanilang mga kaalaman or knowledge base sa katotohanan, sa kanilang guilt, sa kanilang mga gawa, tsaka sa pamamagitan ng fairness o yung impartiality ng Panginoon. Dahil walang favoritism ang Panginoon. At tulad ng Diyos, yung mga tao ayon sa kanyang motibo. So walang makakatakas sa Diyos sa kanyang makatarungang paghukom. So hindi sapat ang kaalaman sa batas o relihiyon, kundi ang pamumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. So dito, tinuligsa ni Pablo ang mga mapanghusga, ngunit makasalanan din, at inihayag na ang tunay na katuwiran ay nasusukat sa gawa, hindi sa pagkakakilanlan o mga relihiyosong tradisyon. So dito sa verse chapter 2, 1 to 4, tinalakay ni Pablo ang mga mapagkunwaring hukom. So hindi ligtas ang humahatol sa iba, ngunit gumagawa rin ng kasalanan. So dito pinapalahanan tayo ng kabutihan ng Diyos ay dapat humantong sa pagsisisi at hindi sa kayabangan. Then sa verse 5 to 11, pinapakita dito na hahatulan ng Diyos ang mga Hudyo man o Hentil ayon sa kanilang mga gawa. Lahat ng tao ay hahatulan ayon sa kanilang mga gawa. So hindi sa relihiyosong estado. At gagantipalaan ng Diyos ang mga patuloy na gumagawa ng mabuti, ngunit kaparusahan naman ang naghihintay sa mga mapaghimagsik at makasalanan. Then sa verse 11, makikita din natin yung pinapakita dito na God does not show favoritism. So, ang Diyos ay patas at walang kinikilingan. Then sa verse 12 to 16, dito pinapakita dito na Hudyo man yan o Hentil, lahat ay mananagot. Ang mga Hentil na walang kautusan ay ahatulan pa rin batay sa likas na kaalaman sa tama at mali. Ito'y ayon sa kanilang konsensya. So ang mga Hudyo na may kautusan ay mas lalong pananagutin kung hindi nila ito sinusunod. So sa huli, ang Diyos ang husga sa lahat, maging ang mga lihim ng tao o ito yung motive sa pamamagitan ni Christ Jesus. So husgahan po ang mga yan. Now, dako na po tayo sa ating verse. Sa verse 17 to 29 po tayo. So dito sa verse 17, kung mapapasin nyo po from verse 1 to 5, binabanggit mula sa verse 1 to 5 ng Romans chapter 2. Kung mapapansin nyo, hindi binanggit kung sino ba yung tinutukoy ni Pablo dito, di ba? Wala siyang binabanggit na pangalan, tao o lahi. Okay? Pero pagdating sa verse 17, dito na niya binanggit. So ngayon lang niya babanggitin kung sino yung dinidebate niya na imaginary opponent. Okay? So sabi dito sa verse 17, sinasabi ninyo na mga Hudyo kayo, nagtitiwala kayo sa kautusan at ipinagmamalaki ang inyong kaugnayan sa Diyos. Now, one of the key word na makikita natin dito sa verse 17, number 1, yung the word na Hudyo. Pero kung tatanungin tayo ng mga tao, ano ba ang ibig sabihin ng Hudyo sa verse na ito? So ang salitang Hudyo, mga kapatid, has different meanings. Unang-una, may Hudyo sa pisikal, may Hudyo sa espiritual, may Hudyo na tumutukoy sa isang grupo o ng mamamayan na may kaugnayan sa Diyos. So alin ba yung tamang eksplanasyon sa salitang Hudyo? Kasi unang-una, historically, ang mga Hudyo ay nagmula from Judah. Kaya sila tinawag na Hudyo.
So nagmula sila from Judah. Pero habang tumatagal ang istorya ng Biblia, makikita natin ng mga ng ang mga Israelita kinuha na nila yung salitang Hudyo sa kanilang mga sarili. Dahil ang salitang Hudyo, bagamat ito'y nagmula sa taong nanggaling sa Juda, kinuha na po ng mga Israelita ito dahil ang meaning ng Jews or Hudyo ay may kaugnayan sa Diyos. So pag sinabing Hudyo from biblical perspective, may kaugnayan po sa Diyos. So sila ay pinili ng Diyos. However, sabi po dito ni Pablo, sinasabi ninyo na mga Hudyo kayo. So in other words, pinagmamalaki po ng mga taong ito na sila'y Hudyo dahil may kaugnayan sila sa Diyos. So makikita natin kung ano yung pinagmamalaki ng mga taong ito. Unang-una, pinagmamalaki nila na sila'y mga Hudyo, nang ibig sabihin may kaugnayan sila sa Diyos. Pangalawa, nagtitiwala kayo sa kautusan. So another thing ay binanggit po dito ay yung kautusan. Okay? So most likely, ang tinutukoy po dito ni Pablo ay yung Old Testament Scriptures. At bahagi na po dito yung sinulat ni Moises. So kautusan. Okay? Kasi tatandaan po natin in this context o yung nung time na sinulat po ito, di pa nabubuo ang bagong tipan. So yung kautusan na tinutukoy dito ay walang iba kundi ang lumang tipan. So pinagmamalaki nila ang lumang tipan. Pangatlo, ipinagmamalaki na sila'y may kaugnayan sa Diyos. So, they boast in God. So, now kung isipin nyo, itong mga bagay na ito, yung Hudyo, kautusan, they boast in God. Wala namang masama dito, di ba? Wala namang masama na magtiwala sa kautusan, wala namang magsama kung sila'y may kaugnayan sa Diyos. At wala ding masama kung ipinagmamalaki nila ang Diyos. So, the question is, bakit dinidebate ni Pablo ang mga taong ito kung ganyan ang kanilang actions? So, makikita natin later kung bakit niya binubulgar yung mga pinagmamalaki ng mga Hudyo. Okay? So, sabi sa verse 18, alam ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos at alam din ninyo kung ano ang dapat gawin dahil itinuro ito sa inyo ng pautusan. So, pansinin niyo po mga kapatid, Hudyo. Physically, Hudyo po sila. So, that is physical. Pangalawa, pinagmamalaki nila ang kautusan. So, they physically have it. Meron silang kautusan. So, pangatlo, they boasted physically sa Diyos. Pero pagdating po sa verse 18, hindi na physical ang pinag-uusapan dito, kundi intellectual na. Bakit intellectual? Kasi sabi dito sa verse 18, alam ninyo. So, that refers to the mind. So, pangalawa, alam din ninyo kung ano ang dapat gawin. So, yung first three na binanggit po na Hudyo, kautusan, yung pagmamalaki sa Diyos, this will be considered physical. Pero pagdating sa verse 18, sabi dito, alam nyo ang kalooban ng Diyos. So, alam nyo yung tinuturo ng kautusan. So, ngayon, hindi lang physical na qualified sila, pero intellectually, wala silang may dadalan kasi alam po nila ang salita ng Diyos. Okay? Pero sabi dito, the reason why alam nila ang salita ng Diyos, dahil itinuro ito sa inyo ng kautusan. So alam nyo ba yung dito sa last part ng verse 18, alam nyo ba yung yung word na catechism, di ba? Kasi yung word po na instructed sa verse 18 sa English, sabi dito, if you know His will and approve of what is superior because you are instructed by the law. So yung word po na instructed dito, sa Greek word ay katekomenos na ginamit po dito. So ibig sabihin,
in this verse, Paul is saying that the Jews are instructed in the law. So meaning, they have been formally taught or trained in the law of Moses. So dito po kinuha yung word na catechism. So catechism, instruction po yun. So ngayon po, ang sinasabi ni Pablo, alam nyo ang kautusan, alam nyo ang kalooban ng Diyos, dahil you were catechized or instructed sa pamamagitan ng kautusan. So wala silang may dadahilan, alam nila ang salita ng Diyos. Then pagdating sa verse 19 to 20, makikita natin ang kanilang ministeryo. Sabi dito, ipinapalagay ninyong taga-akay kayo ng mga bulag, ilaw sa mga taong nasa kadiliman, at tagapagturo ng mga kulang ang pangunawa at ng mga bata pa. Ganito nga ang tingin ninyo sa inyong sarili, dahil naniniwala kayo na sa pamamagitan ng kautusan ay nakamit na ninyo ang lahat ng kaalaman at katotohanan. So dito ipinagpapatuloy ni Pablo ang paglalarawan ng pagtingin ng mga Hudyo sa kanilang sarili bilang espiritual na tagapagturo ng mundo. Ngunit ang tono ay may halong pagsaway. So dahil hindi umaayon ang kanilang buhay sa kanilang sinasabi. So sabi dito sa verse 19, guide for the blind, light for those in the dark. So tinutukoy ang paniniwala ng mga Hudyo na sila ang gabay sa mga hentil na bulag sa katotohanan. Ngunit sinasabi ni Pablo na kung sila man ay gabay, dapat mas lalo silang lumakad sa liwanag. Then sabi sa verse 20, instructor of the foolish, teacher of little children. So, ipinagmamalaki ng mga Hudyo ang kanilang kaalaman sa kautusan, kaya inaakala nilang sila ang karapat-dapat na magturo. Ngunit kinu-question ni Pablo ang kanilang kredibilidad dahil hindi nila isinasabuhay ang kanilang itinuturo. Then sabi sa last part, because you have in the law the embodiment of knowledge and truth. So, tama naman na ang kautusan ni Moses ay nagpapahayag ng kaalaman at katotohanan mula sa Diyos. Pero ang problema, ang kaalaman ay hindi sapat kung wala ang pagsunod at tamang puso. Okay, kung babalikan natin yung verse 17, physically po, qualified po sila, intellectually, qualified din sila. Pero pagdating sa ministeryo, na taga-akay sila, ilaw sila ng mga taong bulag at walang pangunawa, so masasabi natin na meron silang kayang ipagmalaki na hindi pwedeng ipagmalaki ng mga hentil. So hindi binigay ng Diyos ang 10 utos sa mga hentil. 'Di ba? Hindi binigay ng Diyos yung pagtutuli. Hindi binigay ng Diyos yung pagtuturo sa mga Canaanites, Jebusites, Perizzites, kundi kay Abraham lang. Ngunit may problema dahil hindi porket may ganito sila at alam nila ang utos ng Diyos at may ginagawa para kay Yahweh, nangangahulugang maliligtas na sila sa parusa ng Diyos. Bakit po? Kasi dahil ito po ang naging problema. Makikita natin yan sa verse 21. Sabi sa verse 21, tinuturuan ninyo ang iba, ngunit bakit hindi ninyo maturuan ang inyong sarili? Nangangaral kayong huwag magnakaw, ngunit kayo mismo'y nagnanakaw. Then verse 22, sinasabi ninyong huwag mangalunya, ngunit kayo mismo ay nangangalunya. Kinasusukluman ninyo ang mga Diyos-Diyosang sinasamba ng mga hentil, ngunit ninanakawan naman ninyo ang kanilang mga templo. So kung titignan natin ang first half mula sa verse 17 hanggang verse 20, wala tayong masasabi sa kanilang credentials. Mataas ang kanilang credentials, pero pagdating sa pamumuhay, doon sila bagsak. Sabi dito, nagtuturo kayo sa iba, pero hindi ninyo maturuan ang inyong sarili. So ano po yung tinuturo nila sa iba? Na wag daw silang mangangalunya, wag silang magnanakaw, wag sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero sabi ng Biblia, ginagawa nila what they forbid.
So dito makikita natin kung bakit tinutumbok ni Pablo ang mga Hudyo. Ay dahil tinatarget niya ang kanilang mga kahipokritan or yung hypocrisy. Dahil akala ng mga relihiyosong Hudyo na porket ito yung ginagawa nila para sa Panginoon at porket ganito ang kanilang katatayuan in their credentials, hindi na sila mananagot sa Diyos. So, inilapat na ni Pablo, mapahudyo man yan o hentil, ang bawat isa ay haharap sa Diyos. So, hindi porket alam mong Kristiyano ka, ligtas ka na from judgment. Kung yung Kristiyano kuno o naturingang Kristiyano ay nagpapatuloy pa rin sa kasalanan. So, ito po yung tandaan natin mga kapatid. Ang tunay na Kristiyano, although nagkakasala pa yan paminsan-minsan, pero hindi na po yan nagpapatuloy sa kasalanan. Tandaan po natin that we are already died to sin when we accept Jesus as our Lord, God, and Savior. So kung alam mong Kristiyano ka na at nagpapatuloy ka pa rin sa kasalanan, mag-isip-isip ka, baka di ka pa talaga nare-regenerate or baka patay pa rin ang espiritu mo. So ang mga yan ay haharap pa rin sa parusa ng Diyos. At hindi masasabi ng hentil, ito yung mga ginagawa kong mabuti, therefore maliligtas na ako sa parusa ng Diyos. Malinaw na itinuturo po ng Biblia, mapahudyo man o hentil, ang lahat ay haharap at mananagot sa Diyos. Okay, so dito makikita natin that the Jews were very, very arrogant, mayabang. So sinasabi nila na alam nila ang kautusan tulad ng mga Pariseyo, 'di ba? Ang laging nakakalaban ni Kristo ay yung mga Saduseyo, Iskriba at Pariseyo, 'di ba? So yung ugali po ng Saduseyo, lagi nilang dinidebate si Kristo tungkol sa resurrection. So hindi sila naniniwala sa muling pagkabuhay. Hindi sila naniniwala sa mga supernatural na mga bagay. So pagdating naman sa mga Iskriba, lagi nilang ginigiit kay Kristo yung bagay sa kautusan kahit hindi nila naunawaan ang kanilang ginagamit na teksto kay Jesus. At ang kahinaan naman ng mga Pariseyo, itinuturing nilang marumi ang lahat ng tao. Bakit? Kasi sa tingin nila, sila lang ang magaling. Sila lang ang mahusay. Sila lang ang nakakaalam ng kautusan. So, mahilig silang mampuna ng kahinaan ng bawat isa. So, ganyan po yung mga Pariseyo, Saduseyo, at mga Iskriba. Ngayon, sinigurado, may sakit ang mga Hudyo at daladala nila ang ganitong klaseng pag-uugali. Arrogant, prideful, at mahilig mampuna. Kaya ang sabi ni Pablo sa kanila, kayo ba ang tagapagturo? Tinuturuan mo ba ang inyong sarili? Kayo ba yung mga tagapaghatol? Hinahatulan nyo muna ba ang inyong sarili? Then sa verse 23, sabi dito, nagmamalaki kayo nasa inyo ang kautusan, ngunit ginagawa naman ninyong kahiya-hiya ang Diyos dahil sa paglabag ninyo sa kautusan. So natandaan po natin mga kapatid, the Jews has a pride. Sabi, kami yung nauna, kami yung binigyan ng kasunduan, kami yung mas marunong, kami yung nanggaling kaibiran. Pero nais ilapat ni Pablo sa kanila na kahiya-hiya ang mga ganitong klaseng tao. At alam ninyo, sabi niya, at alam ninyo ang kautusan, alam ninyo yung tama at mali, sinasabi niyo na kayo'y tagapag-akay ng mga bulag, and yet kayo mismo ang lumalabag sa utos ng Diyos. So we're in contrast, yung mga hentil, wala sa kanila ang 10 utos, hindi ibinigay sa kanila ang pagtutuli, and yet ginagawa nila ang hindi ninyo magawa. So ngayon, gustong ilapat ni Pablo sa kanila, sino ba talaga ang tunay na Hudyo? O sa madaling salita, dahil nasa bagong tipan na tayo, so sino ba talaga yung tunay na Kristiyano? So ipinagpatuloy ni Pablo yung yan, sa verse 24, yung kanyang salaysay. Sa verse 24 sabi, tulad nga ng sinasabi sa kasulatan, dahil sa inyo, referring to the Jews, nilalapastangan ng mga hentil ang pangalan
ng Diyos. So, dito yung verse 24, hinugot ni Pablo yung verse nito sa Old Testament. So, may dalawang text na hinugot si Pablo dito. Yung Ezekiel, ayan, yung Ezekiel 36, 20, 23. Sabi dito sa verse 20 to 23, ngunit saan mang bansa sila magpunta, nilapastangan nila ang aking banal na pangalan. Sinabi ng mga tao, ito ang bayan ng Panginoon, ngunit pinalayas sila sa kanyang lupain. Nahabag ako dahil sa aking banal na pangalan na nilapastangan ng sambayan ng Israel, saan mang bansa sila nakarating. Kaya sabihin mo sa sambayan ni Israel na ito ang ipinapasabi ng Panginoong Yahweh. Hindi dahil sa inyo, kaya ako gagawin ito, o sambayan ni Israel, kundi alang-alang sa aking banal na pangalan na nilapastangan ninyo sa mga bansang inyong pinuntahan. Ipakikita ko sa mga bansa ang kabanalan ng aking dakilang pangalan na inyong nilapastangan. Sa pamamagitan ninyo, malalaman ng mga bansa na ako si Yahweh ang Panginoon. Ipapakita kong banal ako sa harapan nila. Then, umugot pa siya ng isang verse sa Isaiah 52:5. Sabi dito, ano pa ang dapat kong gawin, sabi ni Yahweh? Ang aking bayan ay binihag ng walang kabayaran, at ang nagpapahirap sa kanila ay patuloy na lumalapastangan sa akin, at buong maghapon ay nilalapastangan ang aking pangalan. So, dito kitang-kita natin that these individuals na tinutukoy ni Pablo dito, dahil po sa kanilang sirang patotoo, nilalapastangan ng mga hindi Hudyo yung mga Hentil ang pangalan ng Diyos. Now, yung general lesson po na matututunan natin dito from this, mga kapatid, is this. Unang-una, pinapakita ni Pablo na dahil sila yung binigyan ng ganitong mga klaseng privileges, dahil sila yung mga privileges, dahil sila yung binigyan ng kautusan, so hindi ibig sabihin or dahil sila yung tagapagturo, hindi ibig sabihin kung sila yung magtuturo, kung sila yung magiging tagapag-akay ng mga tao, kailangan yung mga tinuturuan nila ay nakikita sa kanila. Siyempre kung ano yung tinuturo mo, dapat yun din yung nakikita ng ibang tao sa iyo. Diba? Or else, sabi sa verse 24, dahil sa inyo, nilalapastangan ng mga hindi Hudyo ang pangalan ng Diyos. O yung mga hindi Hudyo, yung mga Hentil. So yung word po na nilalapastangan dito is the word blaspheme. So they are blasphemy the name of God. So may mga time na makakarinig tayo na yung patutuon natin ay hindi iniingatan. So makakarinig tayo sa labas, Kristiyano yun, di ba? Bakit nagsusugal yun? Parang ganun, di ba? Kristiyano yun, di ba? Bakit nangangalunya, nagmumura, nagchichismis, mainitin ang ulo, palaway, bastos? So yung pong mga ganitong klaseng pananalita na narinig natin, mga kapatid, is no different dun sa mga nararanasan at pinagsasabihan ni Pablo. Bakit po? Dahil sa sirang patutuo, nilalapastangan po ng mga tao sa labas, yung mga hindi mananampalataya, ang pangalan ni Jesus. So, this case, dahil sa inyo, sabi po ni Pablo, dahil sa inyo, referring to those who are hypocrites or mga yung Hudyo na hipokrito, nilalapastangan ng mga Hentil ang pangalan ng Diyos. Kaya malinaw ang ginamit po dito na teksto ni Pablo, yung Ezekiel 36:20-23 at yung Isaiah 52:5, para maipakita that this Old Testament text ay natupad na dito sa buhay ng mga Hudyo. Okay, verse 25-26. So dito makikita natin the rest of the arguments. So sabi dito sa verse 25-26, may halaga lang ang pagiging tuli kung sinusunod ninyo ang kautusan.
Subalit kung nilalabag naman ninyo ang kautusan, para na rin kayong mga hindi tuli. At kung sinusunod naman ng isang hindi tuli ang kautusan, ituturing siya ng Diyos na para na ring tuli. Okay? Now, tandaan po natin, another key factor here ay yung salitang circumcision or yung tuli. Now, when you ask the question, what is the circumcision symbolize? Ano ba yung kahulugan ng circumcision dito, yung pagtutuli? So, ang salitang pagtutuli refers po to connection and covenant with God. So, dahil sa lumang tipan sa Book of Genesis, hindi ka mapapabilang sa mga mamamayan ng Diyos kung hindi ka tuli physically. Kaya madalas sa mga Hudyo, sa kanila po nauso ang pagtutuli. Kaya circumcision, hindi yan nauso sa mga Pilipino. Hindi yan nauso sa mga puti. Nauso po yan sa mga Hudyo, sa mga taong may kaugnayan sa Diyos ni Abraham. So the question is, kung sa lumang tipan, circumcision was important, then bakit sinasabi ni Pablo walang saysay ang kanilang pagtutuli kung hindi naman sinusunod ang kautusan? Dahil unang-una, akala ng mga relihiyosong Hudyo kahit nilabag nila ang kautusan pero tuli sila physically ay maliligtas na sila sa parusa ng Diyos. Pero naisipaliwanag ni Pablo that in the Old Testament, totoo na nagmula ang katuruan sa pagtutuli kay Abraham. Pero habang tumatagal po ang istorya ng lumang tipan, nakikita natin ang pagtutuli na ipinapakita sa lumang tipan na ang pagtutuli ay hindi limitado sa physical, kundi nababago. So, ang ibig sabihin ng pagtutuli from physical to spiritual. So, paano natin mapapatunayan yan? Basahin natin sa Deuteronomy 10:16. Sabi dito, makikita natin how it changed over time, no? Sabi dito sa Deuteronomy 10:16, kaya baguhin ninyo ang mga puso ninyo at huwag nang patigasin ang ulo. So in English, circumcise your hearts, therefore, and do not be stiff-necked any longer. So ngayon, from Genesis, circumcise mo yung physical na member of the body. Pero habang tumatagal ang narrative ng lumang tipan, makikita natin na hindi na physical ang pinag-usapan sa pagtutuli. Sabi ni Yahweh kay Moses, circumcise your hearts. So now pagdating sa Jeremiah, makikita natin in the greater narrative sa lumang tipan kung anong circumcision is going to look like. So sabi dito sa Jeremiah 31:33, sabi niya, sinabi pa ng Panginoon, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong kasunduan sa mga taga-Israel at taga-Juda. At hindi ito katulad ng unang kasunduhan na ginawa ko sa kanilang mga ninuno noong pinatnubayan ko sila sa paglabas sa Ehipto. Kahit na ako'y parang asawa nila, hindi nila tinupad ang una naming kasunduan. Sabi ng Panginoon, ito ang bagong kasunduan na gagawin ko sa mga mamamayan ng Israel pagdating ng araw na iyon. Sabi ng Panginoon, itatanim ko sa kanilang isipan ang aking kautusan at isusulat ko ito sa mga puso nila. So anong ibig sabihin nun mga kapatid? Tinutuli ang kanilang puso. Ibig sabihin, it refers to the change of heart. So kung mapapansin nyo sa Deuteronomy, sabi ni Yahweh, circumcise mo ang iyong mga puso. Tuliin mo nyo ang iyong mga puso. Now, ang tanong, kung yun po ay tumutukoy po sa pagbabago, ang tanong ay, may kakayahan ba ang tao na baguhin ang kanyang sarili kung wala sa kanya ang Espiritu Santo? The answer is no. Okay? So then, kung ganon, ang reason, then, ang tanong uli, kung hindi naman kayang baguhin ng tao ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang sariling lakas away from the Spirit of God, so bakit inutos ni Yahweh sa Deuteronomy na circumcise your hearts
kung alam niya namang walang kakayahan ang tao to change their hearts. And the answer is very simple. Dahil mataas po ang ere ng mga Hudyo. Akala nila kaya nilang gawin yung mga inuutos ng Diyos. Pero nais lang ipakita ng Diyos sa kanila, totoo, kayo ang binigyan ng kasunduan. Kayo ang aking pinili na mamamayan. Totoo, kayo tinuli sa pisikal. Pero habang tinitingnan nyo ang katusan, sa tingin nyo kaya nyong sundin ang utos ko, hindi nyo masusunod yan. Bakit? Unang-una, nilabag nyo na. Pangalawa, may panibagong kasunduan na darating. Kaya yun po ang sinasabi sa Jeremiah, may bagong kasunduan na darating. So hindi katulad ng lumang tipan or lumang kasunduan na sinira ng inyong mga ninuno. So itong bagong kasunduan, hindi na ito mailalagay sa bato kundi sa puso ng bawat tao. So yung Old Testament, you have the Jews on letters and stone. Pero sa bagong tipan, ang panibagong Hudyo ay hindi na po yung mga Hudyo na tuli sa laman o yung mga Hudyo na binigyan ng physical na kautusan, kundi mga Hudyo na binago na po ng Diyos. Amen? Okay, verse 27, sabi dito, kahit na kayo ay mga Hudyo at tuli, papatunayan ng mga hintil na dapat kayong parusahan. Sapagkat kahit na hindi sila tuli at wala sa kanila ang kautusan, sinusunod naman nila ito. Samantalang kayong mga may hawak ng kautusan ay lumalabag dito. So now bakit ganito yung pananalita ni Pablo? So it's very clear kasi sinabi niya sa chapter 1 ng Romans, universally, mga Hudyo at Hentil ay guilty before God. So walang matuwid kahit isa. Pero pagdating sa chapter 2 ng Roma, itinutuon na ni Pablo ang focus sa mga Hudyo at hindi na sa mga Hentil. At sinasabi ni Pablo sa mga Hudyo, here is your problem. Kung kayo'y tumututol at sasabihin ninyong maliligtas kayo sa parusa ng Diyos, dahil kayo ay tuli, may alam kayo, well, sila'y nagkakamali. Kung ang mga Hentil na walang kautusan ay hahatulan ng Diyos, mas lalo na kayo na nakakaalam sa kautusan. Hahatulin din kayo ng Diyos. Okay? So, ang interesting po dito, mga kapatid, bakit mas hahatulan ang mga nakakaalam sa salita ng Diyos? Very simple. Because the more you know about God's words and the more you do not obey it, the more po na matindi ang parusa ng Diyos sa mga nakakaalam. Kasi kung alam mo ang salita ng Diyos, alam mo ang kasalanan, pero binabaliwala mo ang nakasulat sa Biblia, mas matindi ang parusa na ibibigay sa iyo ng Diyos sa mga taong ayaw magbago. So how we know this? Kasi si Jesus mismo ang nagsabi sa kanyang mga alipin na nakakaalam at yung mga hindi nakakaalam. Basahin natin sa Lucas 12:47. Ang sabi dito, ang aliping nakakaalam ng kagustuhan ng amo niya, ngunit hindi naghahanda at hindi gumagawa ng kanyang tungkulin ay tatanggap ng mabigat na parusa. At ang aliping hindi nakakaalam ng kagustuhan ng amo niya at nakagawa ng kamalian ay paparusahan din, pero magaan lang. Ang binigyan ng marami ay hahanapan ng marami. Mas marami nga ang papanagutan ng pinagkatiwalaan ng mas marami. So angkop po ito sa buhay ng mga Hudyo. So alam nila ang tama, alam nila kung ano ang kasalanan. Alam nila naturuan sila ni Jesus, pero ayaw nilang tanggapin. Ayaw nilang magbago. So sabi ng Biblia, sa kabilang buhay, matindi ang parusa ng Diyos sa kanila. So that is the whole argument of Paul. Jews are not exempted from judgment. Gentiles are not exempted from judgment. Pero tayong mga Kristiyano, kung tunay nating tinanggap si Jesus bilang ating Diyos at tagapagligtas,
Wala nang judgments or parusa ng Diyos sa atin. Sabi nga sa Romans 8:1, di ba? There is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. But it doesn't mean na lalabagin na natin yung nakasulat sa Bible. So hindi po. Hindi man natin masunod 100% ang nakasulat sa Bible, but Christ did. Natupad ni Kristo ang buong kautusan. Christ is the fulfillment of the law. So dahil na kay Kristo tayo, hindi na tayo parurusahan ng Diyos. Pero ito ang tandaan natin mga kapatid. For every sin o kasalanan na nagagawa natin, may natural consequences po ang mga iyan. Yung mga natural consequences po na yan ay hindi galing sa Panginoon. Kagagawan mo yan kung bakit mo nararanasan yung mga ganong consequences. Okay? So wag po nating sisihin ng Diyos kung may nangyayaring hindi maganda, or kasi minsan yung mga nangyayari sa ating mga buhay, minsan kagagawan po natin. Okay? Okay, so balik po tayo sa verse natin. Sinasabi ni Pablo sa mga Hudyo, alam ninyo ang kautusan, alam ninyo yung tama, alam ninyo yung mali. Ito na ang salita ng Diyos, mabisa, buhay, matalas, pero ayaw tanggapin ng mga Hudyo at nilalabag pa rin kung ano ang nakasulat sa kautusan. So itong bahagi ng argumento ni Pablo laban sa mga Hudyo na nagmamataas dahil sila'y mga tuli bilang tanda ng tipan nila kay Abraham, at dahil may kautusan sila ni Moises, nasa kanila yung kautusan. So ngunit sinasabi ni Pablo na ang tunay na katuwiran ay hindi lamang sa panlabas o sa tradisyon, kundi sa pagsunod sa Diyos. Okay, last two verse. Sabi sa verse 8:29, ang pagkahudyo ng isang tao ay hindi dahil sa Hudyo ang kanyang mga magulang at tulis siya sa laman. Ang tunay na Hudyo ay ang taong nabago ng puso sa pamamagitan ng Espiritu, at hindi dahil tulis siya ayon sa kautusan. Ang ganyang tao ay pinararangalan ng Diyos kahit hindi pinupuri ng tao. So kung mapapansin nyo mga kapatid, bagamat mga Pilipino tayo, pero kung binabago po ng Diyos ang ating buhay, tayo pala ay tinuturing na Hudyo. Tayo ang tunay na Hudyo. So ang tunay na Hudyo ay hindi yung taga-Israel. Ang tunay na Hudyo ay hindi nagmula sa binhi ni Abraham. Ang tunay na Hudyo ayon sa Biblia ay yung tunay na binago ng Diyos. So konti man ang alam natin sa Biblia o marami, ang importante kung nabago ang ating buhay. So may mga nagsasabi, kapatid, konti lang ang nalalaman ko sa Biblia, nakakahiya. Pero kapatid, kung sinisiyasat mo naman ang Biblia at sinisikap mong ipamuhay ang salita ng Diyos sa tulong po ng Espiritu Santo at nababago ang buhay mo, so you're not perfect pero binabago ka. Ikaw ay tunay na Hudyo. So hindi mo na kailangang isipin pa ang darating na kaparusahan dahil binabago ka ng Diyos. Pero yung mga Hudyo na tinutukoy po ni Pablo dito, sila dapat ang mag-isip dahil hawak na po nila ang kautusan. Sa kanila unay binigay ang kasunduan ng pagtutuli. Sila ay pinili ng Diyos angkop sa kanilang ethnic background, and yet kung hindi sila nagbabago, mananagot sila lalo sa Panginoon. Dahil sinabi na nga po ni Jesus sa Luke 12 na binasa natin kanina, ang aliping mas nakakaalam sa kalooban ng kanyang amo, pero ayaw niyang sundin ang kanyang amo, mas matindi ang parusa ng Diyos sa kanya. Kaya nga mga kapatid, sa bawat Bible study natin, personal Bible study, the more na lagi tayong nakikipag-ugnayan sa Panginoon, it is good na may nalalaman tayo, pero the more you think about it, habang lumalalim at lumalawak ang ating karunungan at kalaman sa salita ng Diyos,
lalo pong bumibigat ang ating tungkulin bilang mga Kristiyano. Kasi alam na po natin ang tama, alam natin ang responsibilidad bilang mga Kristiyano. Alam po natin ang ating commitment kay Kristo, and yet, sabi po sa Bible, after knowing these things, and yet nilabag natin ang salita ng Diyos nang walang pagbabago at pagsisisi, may matinding naghihintay, supre at apoy para sa mga taong kumakalaban sa Diyos. So dito, nais linawin ni Pablo na God doesn't care kung Jewish ka, He doesn't care kung nanggaling ka pa sa tribo ni Benjamin or ni Judah or kung sino mang tribe ng Israel. God doesn't care. Or kung tuli ka physically, God doesn't care. God doesn't care kung nagsasabat ka or kung naghihikapu ka, kung ano man. Pero kung nilalabag mo ang utos ng Diyos, lantad po yan sa kanyang harapan. So yun po ang akala ng mga Hudyo na hindi alam ng Diyos, pero nagkakamali sila. Kasi ang tunay na Hudyo are not the people from Israel, but the people who has been changed in heart. So the questions that we ask is, am I truly Jew? Are we Jewish people sa espiritu? Tayo ba ay talagang binago ng Diyos? At kung binago man tayo ng Diyos, saan banda? Ano yung nagbago sa atin? Ano yung ginawa ng Diyos sa atin? Ano yung bunga, yung pruweba or katibayan na tayo'y pinalakas ng Diyos, pinatawad ng Diyos, at binago ng Diyos? Sabi ng Biblia, ang taong tinuli at tinuring Hudyo ay binago sa kanyang buhay at puso. Kaya sabi sa Book of Philippians, chapter 3, verse 2-3, sabi dito, mag-ingat kayo sa mga Hudyo na namimilit tuliin ang hindi Hudyo, mga asal hayop. Silang mga gumagawa ng masasama, ngunit tayo ang totoong tuli dahil sumasamba tayo sa Diyos sa tulong ng banal na Espiritu at ipinagmamalaki ang ginawa ni Kristo Jesus. So hindi tayo nagtitiwala sa mga panlabas na seremonya o panuntunan para maligtas tayo. So ang tunay na Hudyo, konektado ito lagi sa Espiritu Santo. Kung wala ang Espiritu Santo, walang pagbabago. Kung wala ang Espiritu Santo, walang pagpupuri sa Diyos ng tunay. Kung wala ang Espiritu Santo, walang nais na kilalanin lalo ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. So, pansinin niyo mabuti mga kapatid, if the Holy Spirit is not there, there can be no transformation. Kaya ang pagbabago po ay hindi po nagmumula sa atin mga kapatid. Galing po yan sa Diyos. At ang bunga ng Espiritu makikita sa buhay ng isang taong binago talaga ng Diyos. So yun ang gustong iparating ni Pablo sa mga Hudyo. Walang saysay ang mga kautusan. So nasaan ang bunga ng Espiritu? Huwag niyong sasabihin tagapagturo kayo at tagaakay ng mga bulag. Huwag niyong sasabihin tuli kayo. Huwag niyong sasabihin nasa inyo ang kautusan. Nasaan ang bunga ng Espiritu? Kasi yun ang gustong iparating ni Pablo. Jews and Gentiles are not exempted from judgment. Both will be judged on the judgment day. One will be condemned and one will be justified. At dito po nagtatapos yung chapter 2 ng Book of Romans. So sa chapter 3, dadagdag pa ni Pablo na walang saysay talaga ang mga privilege, yung works or yung mga mabubuting gawa ng tao dahil ang lahat ay guilty in the sight of God. Amen? To God be all the glory.